Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Youth Tabunan PH channel. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong YouTube video, reaction video. Again, welcome sa ating YouTube channel, Youth Tabunan PH. And again, ito mga kaibigan, malapit na po mag-resume. Hopefully by kailan kaya? Next week. No, so in-expect natin by next week magre-resume na itong Quad Committee hearing. At last December mga kaibigan, bago sila nagbakasyon, naglabas na po sila ng initial report mga kaibigan patungkol doon sa outcome ng kanilang hearing. At ito nga maraming recommendation, maraming pangalan na nairekomendahan na kasuhan. At ito, isa doon, itong si former PNP Chief Oscar Albayalde. At ito, may response si Oscar Albayalde. Ito, pakinggan natin mga kaibigan. So, by the way bago natin i-play yung video, galing ito sa Central, nanghiram tayo sa Newsline Central Luzon. Newsline Central Luzon yung video. Hope sana hindi tayo i-copyright nito mga kaibigan. Ito, paki-like and share ng video na ito, and then paki-subscribe na din sa YouTube channel natin. Okay, ito, pakinggan muna natin anong reaction ni Oscar Albayalde mga kaibigan patungkol doon sa members or sa recommendations o results ng Quad Committee hearing. Ito. In the first place, yan po isang recommendation lang. No? Yan pa ay pag-aaralan din ng ating DOJ. At from there, malalaman po natin kung ano talaga ang magiging kaso kung meron man. No? Mga kaibigan, so ano yung ibig sabihin? Ano sa tingin nyo? Basically, simple understanding lang mga kaibigan. Basically, itong si Oscar Albayalde, hindi natatakot. At the same time, hindi talaga ito naniniwala doon sa results na ginawa ng Quad Committee patungkol doon sa kanilang hearing regarding sa EGK, illegal drugs at Pogo. Ito, kung tingnan niyo yung reaction ni Oscar Albayalde, tumatawa lang mga kaibigan. Kasi nga, yung result nila is basically recommendations which does not follow na paniniwalaan ng DOJ. It's because hindi ito trabaho ng Congress. Yan kasi mga kaibigan. Yan kasi kuha ng trabaho ng iba. Pabida-bida. Pabida-bida kasi kumukuha ng trabaho kahit hindi nila trabaho. Yung trabaho naman nila iniiwanan. Ano pang ginagawa ng Congress ngayon? Dapat gumagawa sila ng mga batas para sa benefit ng lahat ng Pilipino. Paano sila makagawa ng batas? Lahat ng oras nila inuubos nila dyan sa Quad Committee hearing. At ito, naglabas ng findings, naglabas ng recommendation, useless naman. Isasubmit doon sa DOJ. Anong gagawin ng DOJ? Di mag-iimbestiga din. Nagsayang ng oras itong Congress ng Quad Committee. Magsasayang din ng oras kasi gagamitin ng oras yung DOJ. Kung trabaho talaga ito ng Quad Committee or ng Congress, then basically hindi na sana dapat maglaan ng oras yung DOJ kasi nga reliable yung results ng Quadcom. The fact that DOJ by the time will receive the report or the recommendations, still magkakandak pa ng investigation. Hindi rin ibig sabihin, di wala talagang kwenta yan.
recommendations o results na ginawa ng Quad Committee. Hindi nagsasayang ng pera ng taong bayan, mga kaibigan. Ang hirap na talaga nito, mga kaibigan. Patuloy natin. Ano pang sinasabi ni Oscar? Ngunit at the end, sabi ko nga, kami po'y nagpapasalamat at natigil na yung public hearing na yan. Palagay niyo ba naging pasa? Salamat na. Kasi mga kaibigan, well, actually, hindi pa nga siya tapos. Correct me if I'm wrong, comment kayo dyan. I think January 13 ang balik ng Congress. And I believe babalik sila to continue the Quad Committee hearing. Okay? So I think babalik sila. Hindi pa tapos. May yung report na ginawa nila last December, initial lang yun. So Sir Albayalde, parang dapat hindi ka sana nagpasalamat pa kasi hindi pa tayo tapos, sir. Hindi pa sila tapos sa iyo, sir. Okay? So, well, magpapasalamat in a way si Sir Oscar Albayalde na natapos kasi nga yung public hearing iba ang goal nun. Sinisiraan ka. Kung ayaw nila ng sagot mo, edi titirahin ka, sisiraan ka. Alam naman natin na sino ang number 1 na sinisiraan dyan. Yung mga Duterte. At yung mga taong allies at kasama ng mga Duterte. At ito, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Oscar Albayalde, naging PNP chief ito. Isa ito sa mga implementor ng war on drugs. Okay. Patuloy natin. Sa Quadcom sa pagkatapos sa iyo? Well, hindi po siguro sa akin lang. Nakita naman po natin, no, kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang dapat sabihin ng mga resource person. Di ba? Kaibigan. Kung kayo, mga kaibigan, nakasunod kayo doon sa hindi nga tayo totally or 100% nakasunod doon the whole day kasi nga ang haba na the whole day sila nakaupo doon na hearing. Well, hindi tayo ganun ka-straight nagpa-follow. But most of the times, nandito tayo sa bahay, nakikinig tayo, ma-observe din natin kung anong na-observe ni Oscar Albayalde. And I think there were times na pumunta din ito doon sa hearing, nag-explain din ito, nag-present din ito, naging resource person din ito. And kahit siya mismo, mga kaibigan, at probably karamihan sa atin, na-observe din itong mga pangyayaring ganito. Kung saan, kung tinatanong ang resource person, pag ayaw yung sagot, babanatan ka, magagalit yung mga representative ng Quad Committee. Lalo na yan yung si Mr. Contempt. Pag ayaw ng sagot, contempt ka kaagad. At hindi lang naman po tayo nakakakita, marami po. Tama ka, sir. Marami. Halos lahat naman. Kung ikaw, kaibigan, hindi, but still, yung pinaniwalaan mo ngayon ay yung pinapaniwalaan ng Quad Committee until now. Double check mo, kaibigan, kung objective ka pa ba rin. Okay? Double check mo, kaibigan. Kasi kung until now naniniwala ka pa rin na itong si Pangulong Rodrigo Duterte ay may direct command na patayin yung mga drug pushers, iba yata pinapanood mo, kaibigan. Iba yata ang sinusubaybayan mo. Kasi nga, wala ngang nangyaring ganoong pag-uutos si Pangulong Rodrigo Duterte. And ang dami ng PNP chief, pati dito si Oscar Albayalde, nag-deny na mayroong utos na ipapapatay.
Okay? Kahit nga nung si Garma, nung unang punta niya doon, dininay. Nagbago lang ng statement si Garma kasi nga kinontempt si Garma. And nasa na si Garma ngayon? O edi pinalayas nila. Pinaalis nila ng Pilipinas o nandoon sa US, nanghihingi ng asylum. O, bakit natatakot si Garma? Wala. Ang natirang Duterte na sa posisyon ngayon si Sara Duterte na lang. Wala ni si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ngang pera yun. Bakit mag-uutos si Pangulong Rodrigo Duterte na tirahin siya? Oh. Si Pulong Duterte, congressman din. Wala din niyang kapangyarihan. O bakit magsasayang ng pera, oras na tirahin si Garma? Kung tirahin si Garma, nandyan naman si Espinido. Oh. Mas mabigat pa nga yung statements ni Espinido. Kaso lang, hearsay din. Again, kung titingnan natin mga kaibigan, nasabi ko mas mabigat pa yung statement ni Espinido. Kasi nga, may direct contact siya ni Bato de la Rosa, yet, yung sinasabi niya na command na patayin ang mga drug lords, still, hindi pa rin niya narinig galing kay Bato de la Rosa, yet narinig lang niya galing sa ibang tao na may utos na ganun. And interpretation plus interpretation niya doon sa instructions na neutralize. Interpretation lang naman niya yun. In-explain din niya doon sa Senate hearing na part dyan yung pagpatay in case or in cases na manlaban. Yet, makikita natin sa statements ni Espinido na wala talagang direct command si Pangulong Rodrigo Duterte at even si Ronald de la Rosa doon sa kanyang mga pulis. And yet, kung mga kaibigan naniniwala pa rin kayo na meron talagang utos, again, review nyo sarili nyo mga kaibigan. Kasi sigurado ako iba ang pinanood ninyo mga kaibigan. Or baka sarado lang talaga ang pag-iisip nyo mga kaibigan na ayaw nyo lang talaga yung mga nangyayari sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ako mga kaibigan, of course ayaw ko patayin kahit sino makasalanan. Ayaw ko nga ng death penalty. O ayaw ko nga. Kasi nga, lahat ng tao hanggat buhay may chance na magbago. So kahit yung mga drug pushers, drug users, kahit sino dyan, may chance na magbago. May kakilala nga ako. User dati, nakulong na. Ngayon naging pastor na. Kaya nga ayaw ko dyan sa patayan. And yet, kung subaybayan po ninyo yung mga hearings, again, wala pong direct instructions from Rodrigo Duterte na patayin yung mga pushers at addicts. Kasi nga, doon sa amin wala nga kahit isa. Nahuli pero nakulong. Nakulong lang. Walang namatay. Marami nga kapitbahay namin gusto nang meron talagang worst case nagnanakaw na, may pinatay na. Worst case gusto ng mga kapitbahay kasi nga grabing sobra ng pagnanakaw. Kahit relatives pinagnanakawan. So gusto ng lahat ng kapitbahay na gusto ng nagdadasal na sana tudasin na ito ng kung meron ba talagang instruction sa patayin ng mga drug pushers, dapat unahin na ito. Yan yung gusto ng mga kapitbahay namin.
And yet, until now, buhay pa po mga kaibigan. At kalalabas lang ng bilangguan. Nandyan na naman po ulit. Oh. So paano natin makukonclude na mayroong instructions? Sa amin nga walang nangyayaring ganyan. Oh. Yung iba, of course, kasi nga nanlaban. Anyway, ito papatuloy. Meron akong isang video mga kaibigan. Check nyo. Yung may proof po tayo kung bakit masasabi nating yung purpose ng war on drugs hindi talaga ang pagpatay ng mga drug addicts, drug pushers. Kasi nga may ginawang ADAC or Anti-Drug Agency Council lahat ng barangay or municipalities. Funded yan ng government. Sinong nag-propose niyan? Si Ronald Bato de la Rosa. Sa time na time ni Pangulong Duterte. So ang dami ng nagbagong buhay patungkol dyan sa ADAC, MADAC at BADAC. May rehabilitation yan mga kaibigan. So kung hindi nyo alam, which I think hindi nyo alam kasi nga hindi binabalita ng media, i-search nyo dyan sa YouTube, type nyo dyan ADAC or MADAC. Lalabas yan. May lalabas na kaunting information patungkol dyan. Kahit click nyo lang kung anong lalabas, malalaman nyo kung anong ibig sabihin yan at anong goal niyan. Ito, pupatuloy natin Albayalde. Kung bumabatikos na kung saan, ang gusto lang naman nila marinig talaga, yun ang dapat sabihin. At madalas, yung mga resource person ay nakukontempt pag ayaw yung kanilang mga sagot. Ito na nga sinasabi natin. Ito na nga sinasabi natin mga kaibigan. Ang dami na nangyari nito mga kaibigan. And now, January, tapos ng holidays, yung last na na-contempt, yung dalawa, si General Wilkins Villanueva, natatandaan pa natin yun. Ngayon yun isi-serve ang kanyang contempt. Yung si Grijaldo mga kaibigan, nag-umpisa ng nakulong since December. Kasi nga, binanata niya kasi itong Congress nung naging resource person siya sa Senate mga kaibigan. So kaya, yan, simula December, si Grijaldo nagpasko at nagbagong taon dyan sa Congress. Malayo sa kanyang pamilya mga kaibigan. So imagine niyo yan. Wala kang kaso. Hindi ka convicted. Kung meron mang kaso, under investigation pa. Wala pang ang kaso under investigation pa. And yet, kasi nga, ayaw nila yung sagot mo as a resource person, di contempt ka. Ang alibay na lang nila yung kinontempt kasi hindi sumipot ng ilang hearings. Alibay lang naman yun. Alam naman nating lahat na kinontempt yan simula December hanggang matapos yung Quad Committee hearing. Kasi nga, bumanat yan doon sa Senate hearing. At ito, sinasabi ni Albayalde. Kasi Albayalde, alam niya kung anong ginagawa ng Senado. Saka underclass po ninyo. Well, nakita naman po talaga natin kung paano po talaga tinitreat yung mga resource persons. At actually, yun pa nakakalungkot na kung saan dapat po ang ating Congress actually, yan po ang talagang protector of the citizens of the Filipino citizen actually, and the protector of our Constitution. Diba? But, tama. Tama naman talaga. Kasi nga, Congress, legislative kayo eh. Sana aware kayo patungkol sa mga batas natin. Kasi gumagawa kayo ng batas. Paano kayo gagawa ng batas? Hindi nyo alam yung batas.
Sinasabi dito na ni Oscar Albayalde, indirectly na, sana alam niyo ang batas at pinapatupad niyo yung batas. Yan ang nangyari ngayon. So, kayo ang nauunang lumalabag ng batas. Kasi nga, nag-abuse kayo ng powers niyo. Hindi niyo alam. May proposal pa kayo na EJK law. Yung EJK, yung killing, bawal na yan eh. May law na murder, homicide. Bakit gagawa ka pa ng EJK law? Paano ngayon i-classify yung mga pagpatay? Ginagawa niyong complicated. Di dapat murder or homicide lang. Ngayon may EJK na. Nag-propose kayo. Ito, binanatan kayo ni Albayalde na kayo yung una-unang nangungunang lumalabag ng batas. Instead na kayo dapat ang nagpapatupad. Kasi kayong Congress eh. Nako talaga. Nakakalungkot pong nakikita. Sabi ko nga, kapag meron pong sumasagot na mga pulis natin o mga resource person dyan na pag ayaw nila yung sagot, nako-contempt agad. Ito nga hong huli, parang itong dalawang senior, si retired General Wilkins Villanueva, meron po yatang contempt at meron siyang warrant of arrest. Palagay nyo ba naging Yan yung sinasabi natin mga kaibigan. Kinontempt siya bago nung last hearing, and then sinasabi pa nga ng congressman na magpasalamat nga siya kasi holiday, Pasko, binibigyan siya na, let's say, favor pa kasi kinontempt siya pero makukulong siya after na ng holiday. So basically, si Wilkins Villanueva nakaselebrate pa ng Pasko, kasama yung family, Pasko at bagong taon kasama yung family niya. And then, expect pagkatapos nun, makukulong siya. Kasi nga, na-contempt siya. Yet yung isa, si Grijaldo, in-explain natin earlier na hanggang matapos, simula December hanggang matapos yung Quad Committee hearing. Diba? Ito, pinupuna na ni Oscar Albayalde mga kaibigan. Grabe talaga. Pakinggan natin. tagumpay ilalaban kontra droga ni dating Pangulo Duterte? Well, hindi po tayo Yung tinatanong, naging matagumpay ba yung war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan? Comment kayo. Anong sagot nyo dito? Ano sa tingin nyo? Kayo na po magsabi mga kaibigan bago natin pakinggan ito. Mag-comment kayo dyan. Ano sa tingin nyo? Naging matagumpay ba yung war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte? Comment kayo dyan mga kaibigan. Ito, pakinggan natin. tayong nagsasabi niyan. Marami po nagsasabi ng mga mamamayan natin dyan. No? I think majority or madalas po nating narinig, lalo po ngayon na tayo lumalabas sa iba't ibang mga lugar, sa iba't mga sulok ng ating syudad, marami pa rin po ang nagsasabi sa atin, hindi po ako ang nagsasabi niyan, kung hindi yung mamamayan na mas feeling safe sila nung panahon po nung dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at lalo na po nung kasagsagan ng war on drugs. In the first place, mga po kaibigan. isang recommendation lang. Iba po mga kaibigan. Agree kayo doon sa sinasabi ni PNP Chief Oscar Albayalde? Kaibigan, agree ako mga kaibigan. Kasi nga, dito sa amin mga kaibigan, grabe talamak talaga yung bintahan ng droga mga kaibigan. Isipin nyo yan. Wala po sa main road yung sa amin, yung bahay talaga namin. May papasukin ka pa. Okay, na maliit na kahit motor lang na makakapasok at tao. Hindi nga pwedeng magsalubong yung dalawang motor kasi hindi kasya.
Tumutur lang makakapasok niyan. Imagine ninyo, like, lang ganyang senaryo mga kaibigan. And from the main road, papasok doon sa amin, makikita nyo yung mga drug pushers, drug users, nandyan lang sa gilid mga kaibigan, nakaupo. Nagpapalitan, nagbebentahan mga kaibigan. Yan yung time before ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan. Nagbebentahan dyan lang. Makikita mo yan. Nilagay lang nila sa isang, yung tawag yun, yung maliit na box, posporo. Yung iba nilalagay nila dyan. And then, meron ding kumakatok sa bahay namin mga kaibigan ang hihingi ng foil. Kasi nga, alam nila, yung mama ko nagluluto ng ulam. Nagluluto ng ulam. Nagbibenta, naglalako ng ulam. So, alam nilang may foil. So, meron ding mga tao nanghihingi. Of course, hindi na naman tatanungin kung para saan. Nanghihingi lang ng foil ha. Sipin niyo yan. And then meron pa, mag-aaway kasi nga hindi nagkabayaran. Worst, magpapatayan pa mga kaibigan. Yan yung environment na linakihan ko mga kaibigan. Nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, nung nag-umpisa si Pangulong Rodrigo Duterte, time ng election nga, yung mga drug pushers, hindi nga ibinuboto si Pangulong Rodrigo Duterte. Iba nga ang politikong ini-endorso. Kasi nga ayaw na kay Rodrigo Duterte. Nung time ng election, nung nanalo ni si Rodrigo Duterte, lahat ng mga drug pushers, yung mga users, ewan ko kung saan napunta mga kaibigan, basta nawala sila kaagad. Meron ako nalaman yung iba nahuli, nasa kulungan for how many years, for how many months. Yet, lumabas, and then bumalik pa rin, and then nahuli. Yung ganyan, pabalik-balik na lang sa bilangguan. Yet, nung time ni Pangulong Rodrigo, nung nag-umpisa si Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, imagine niyo yung dinadaanan ko dati na kung saan marami nakaupo sa gilid na nagbebentahan ng droga. Lahat yun sila nawala. Mga kaibigan. So, kaya nga, nasasabi ko na effective yung war on drugs. Of course, hindi natin ma-expect na within 6 years, mawawala yang lahat. Hindi talaga mawawala yan. Kasi negosyo yan. Yan yung explanation ni Pangulong Rodrigo Duterte. And yet, at least, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, kahit hating gabi ka umuwi, safe ka mga kaibigan. Isipin nyo yan mga kaibigan. Before, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, halos lahat kami sa pamilya namin mga kaibigan, naging biktima ng mga drug addicts. Ako personally mga kaibigan, nadukutan ako ng cellphone. Nadukutan ako mga kaibigan. Yung kapatid kong babae, hinold up sa loob ng jeep. Hinold up yun. Yung mama ko, snatch. Snatch din yun. Yung earrings niya. Umuwi sa amin, nagdurugo yung tinga. Then ako personally mga kaibigan, nagbibisikleta ako kahit saan-saan, lalo na dyan sa highway. Ang dami ko nakikita, again before time ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami ko nakikita ng snatching. May holdapan pa. May muntik ng
sinaksak sa harapan ko kasi hindi ibigay yung cellphone. Yan yung environment natin before naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. At nung naging presidente si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan, kahit sino tanungin ninyo, mga kaibigan, kahit ako mismo, mga kaibigan, in public places, hindi na ako natatakot na gumagamit ng cellphone. Oh. Isipin niyo yan. After nung dinukutan ako ng cellphone, mga kaibigan. After nung dinukutan ako ng cellphone, saan ko na ilalagay yung cellphone ko? Oh, ilalim ng pantalon. Bumili ako ng casing, linagyan ko ng belt, dito ko na inilagay sa ilalim ng sa paa. Para hindi talaga makita, para kung meron mang holdapan, pag hawak nila sa bulsa ko o walang cellphone, nandoon sa legs ko. Imagine niyo yan. Dati, sa pinagtatrabahuan ko, again na, before time ni Pangulong Rodrigo Duterte, cash yung binibigay na sweldo. O anong ginagawa ko? Dinidistribute ko yung cash. Sa left pocket, right pocket, sa likod, din meron din sa loob ng sapatos. Kasi nga, alam natin anong klaseng environment meron tayong mga kaibigan. Na anytime merong lalapit sa iyo at hold upin ka. Yan yung time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Worst, mga kaibigan. Share ko to sa inyo. Oh, asawa ko, mga kaibigan. Dun sa Manila. Naging biktima nung taxi holdapan. Kung saan may nakatagong partner yung taxi driver doon sa harap, and then pagsakay ng pasahero doon sa likod, lalabas yung partner ng taxi driver at hold upin yung pasahero. Naging biktima yung asawa ko niyan, mga kaibigan. Nangyari yan noon. Before ni Pangulong Rodrigo Duterte. At nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan, halos lahat yan nawala. Again, hindi natin ma-expect na totally 100% mawala talaga kasi nga negosyo yung droga. Maraming kumikita niyan. Ang laki ng kita niyan. Kasi nga, illegal walang tax eh. Diba? So that's why masasabi natin na yung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, naging safe talaga yung lansangan. Yung mga public places. Pwede ka nang tumawag, pwede ka nang mag-text. And unfortunately, mga kaibigan, ngayon, unti-unti nang bumabalik. Meron na tayong mga nakikitang holdapan, snatching, bumabalik ito, mga kaibigan. And yet, itong Quad Committee na ito, mga kaibigan, pinapakita dito sa mga drug pushers at drug lords na protektado sila. Kasi nga, ang unang binabanata ng Quad Committee ngayon ay yung mga pulis na nag-implement ng war on drugs. Anong sa tingin nyo dito, mga kaibigan? So comment kayo dyan kung nasa tingin nyo dito. Okay? So dito na lang po muna tayo. And again, comment kayo dyan. I-share ng video na ito para malaman din ng lahat. And i-subscribe na rin po sa ating channel para po makapagpatuloy po tayo sa ating mga reaction videos. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.